Hi guys, so ayan, magre-review lang ako nung intercom na binili ko last year. So ito siya. So T-Max. So ang sabi rito, 6 rider intercom, pwedeng connect. Meron siyang IPS65 water resistant, universal pairing, music sharing, may built-in radio, tapos 250 to 1000 meter range. So ayan, T-Max, gawa siya ni Freedcon. Ayan, helmet intercom. So ganito yung tsura ng box niya. Ayan. Ayan, so may note dito, battery reminder. Do not overcharge. Do not use while charging. Do not use fast charging. Ayan. Okay. Ayan, so ito yung unit. Ayan, ganyan ang itsura niya. So may button dito. Tapos itong mismong bilog. Ayan, button din yan. Ayan, kung makikita nyo, hindi na siya brand new. Kasi sabi ko nga, mahigit last year ko pa ito binili. So marami na siyang pinagdaanan. Ayan, ganyan yung tsura niya. Okay. Tapos sa box niya naman, meron siyang ito, syempre, user manual. Ayan. Tapos ayan, meron siyang cable. Hindi pa siya type C. So ang gamit niya pang plug is yung sa mga lumang cellphone pa, yung bago mag type C. Ayan. So ganyan yung itsura niya. Tapos meron siyang velcro. So 4 na lang yun dito kasi yung 2 nandun na sa helmet. Ayan. Tapos meron siyang ito, clip to para dito sa yan, sa likod niyan. Tapos meron yang adhesive. Saan yung pandikit man? Meron yung pandikit. Ayun. Ito, sama siya. Ayan, so ididikit mo to. Itong side na yung madikit, ito, didikit mo rin siya sa helmet. Ayan, paporma mo siyang ganyan. Tapos itong side naman na to, yan, syempre itatapat mo na lang yan dyan para nakadikit siya. So nakadikit siya mismo sa helmet. Tapos ito yung nakadikit sa helmet. Ito ngayon yung mismong unit naman ang ilalak mo doon. So mamaya papakita ko sa inyo. Yan, so yun yung isang way. Ito kaya may pandikit siya kasi iyan yung ididikit mo sa helmet. Tapos may isa pang way. Ito naman, pakita ko sa inyo yung helmet ko. Yan, so kung makikita nyo yan, ini-screw yan. May lock siya. Medyo luma na yung helmet ko kaya pasensyahan nyo na. Yan, nagkagulo na yung mga gamit. So pakita ko sa inyo. Ayan. So kung babalikan nyo yung package, meron siyang kasamang allen. Tapos yung allen dito yan kakabit. Yan. Okay. Dilim yung kuha ng GoPro eh. Yan. So higpitan nyo yan. Tapos yun yung ikakabit nyo sa helmet nyo. Yan, ganyan itsura nya. Okay. Tapos yung pinaka headset nya, ito naman,
Ilawan natin. Yan. So yung pinaka headset niya, lalagay niyo dyan. Tapos yan. So syempre kabilaan yan. So yung kabila naman andun din sa kabilang side ng helmet. Yan. Tapos balikan natin yung package. Meron siyang yan. Ayos muna natin yung helmet. So yung mouthpiece niya, yung pinaka mic niya, dalawa. So merong ito yung na-bend. So maganda siya sa mga half face na helmet. So kung nakadikit yung mic, so ganyan yung itsura niya. So pwede niyo siyang igalaw-galaw. Tapos ito, yan, ganyan yung connection niya. Doon sa may pinaka earphones niya, yung pinaka headset niya, meron siyang connection ito. So dalawa yung mic, isang ganito, isa naman yung naka-fix, which is ideal sa mga full face helmet. So ayan, taga ilaw natin. Yan, ganyan. So nakadikit lang yan, meron din yung velcro. Okay, so ganyan. So ang bali ang package niya, dalawang mic, isang set ng headphones, yan guys. So continuation ng vlog, and ito ulit yung unit. So Freedcon T-Max, ayan. Tapos merong ito yung pandikit sa helmet, kasi didikit mo to. Tapos ito yung maglalak ngayon dito. Ayan, baliktad. So parang ganito forma niyan. Ayan. Ayan, so parang magiging ganyan siya. Okay. Ayan. Tapos ito, ilalak mo siya pag ganyan, pababa. Ayan, i-snap yan. So maririnig nyo naman yan. Ayan, ganyan yung tsura niya. Ayan. Tapos pag tatanggalin nyo siya, syempre pag nakadikit na sa helmet yan, iaangat nyo lang nyo. Bali, iaangat nyo lang siyang ganun. Ayan. Tapos may 4 na velcro. So kung gusto mo palit ng helmet, ito yung ididikit mo dun sa ibang helmet mo. Sa akin kasi ito lang ang madalas gamit kong helmet. Ayan. So padikit na yung ano dyan, padikit na yung pinaka headphones nya. Ayan. Ayan, nakadikit na yan dyan. Okay. Ayan. Tapos connection nyo naman, itong butas na to, ayan yung para sa charging. Ayan. So itong USB card na to, dito nyo yan i-connect. Tapos syempre pagkatapos mag-charge, balik nyo na to yung pinaka cover nya. Yan, para pag in case na abutan kayo ng ulan, at least hindi dyan papasok yung tubig. Tapos ito, ayan, itong ano naman na to, saksakan na to, para yan dito. Ayan, dyan sa dulo ng yung pinaka plug ng headset mo. Ayan. So ito, itong nakakabit na to dito sa helmet ko, naka-fix na yan dyan kasi naka-allen yan.
So ito yung Allen wrench na provided. Tapos dito sa ilalim nito, yan, kita nyo naman yung pinaka-Allen dyan. Yan yung tornilyo nya. Okay, so ganyan lang yan. Yan, so ganyan itsura nyan kapag nasa helmet nya na. Yan, ganyan siya. Okay, usually left naman yan para madali nyo, kasi mga buttons medyo saliwa kapag sa kabila mong inabit. So sa left side ng helmet siya kakabit. Ayan. Okay, so ayan, kinabit lang yung pinaka wire ng headset. Ito yan. Ayan, ito yung wire ng headset. Tapos ito yung pinakita ko kanina. Yan, yan sa charging. Yan, ganyan tsura nya. Tapos pag ipa-power on nya siya, ganyan, press and hold nyo lang siya. Teka, ay, hirap gamitin ng GoPro, lagi namamatay yung ilaw. So yan, balik tayo sa headset. Yan, so pipindutin nyo lang to. Yan, press and hold nyo lang siya. Yan, yan, makikita nyo yan. Yan, magfa-flashing blue. Yan, ibig sabihin yan, connected siya sa helmet, ay sa cellphone. Yan, tapos pagpapatayin nyo naman siya, kung tapos na yung ride nyo. Ako kasi lagi kong pinapatay kasi ayoko mag-rely dun sa automatic off. Gamit ko kasi dati yung Moto Wolf, hindi ko minsan nakakalimutan kong patayin. Tapos pagbalik ko sa motor, lowbat na yung headset. Yan, so wala akong music pag uwi ko. So lagi kong pinapatay talaga. And press and hold lang hanggang sa ilaw yan ng pula. Yan. So pag umilaw ng pula, yan na yun, turned off na siya. Okay, tapos ang mga buttons niya, aside from dyan sa power button, teka, baka natin yung camera. Yan, so oops, sorry. Yan, so ang pindutan niya, ito pang control ng music to. Check nyo na lang din yung pinaka video ni Freedcon. Meron silang ron, pinaka step by step instructions kung paano siya gamitin. So itong bilog naman na to, yan, so it's either pipindutin, iikutin mo siya paabante, tapos pwede ring pa atras. Ganun lang siya, hindi siya dediretsyong iikot talaga. So far ang napaggamitan ko pa lang nun is yung pinaka song. Pwedeng it's either i-move forward mo siya or i-play mo yung previous song. So it's either next or previous song ang gagawin. Tapos ito naman, so ganun yung movement niya. Pwede mo rin siyang pindutin pa ganun. Parang siya binipindot to, ito, instead na parang paikutin. So maririnig niya. Ayan, balik tayo dito. So ito, ang again, ang movement niya, it's either pa ganun or pabaliktad. And pwede nyo rin siyang pindutin pa ganun. Ayan, maririnig nyo naman. Ayan, may clicking sound yan. Ayan. So usually pag sumasagot ako ng mga tawag, ganun yung pinipindot ko. Pero may feature kasi ito na auto answer siya. So pag hindi mo pinansin, tas nag-ring na, automatic magugulat ka, nakakonect na yung tawag. Ayan, so ganyan yung tsura niya sa helmet ko. Okay, ayan, yan ang aking intercom. To be honest, hindi ko pa siya na-try na i-connect sa isa pang intercom, pero
based naman dun sa features. Gaya nga ng sinabi dun sa box, up to 6 rider intercom pwedeng connect. Honest review ko rito, pag umulan hindi ko na siya tinatanggal. So suot ko siya hanggang sa habang nagbabiyahe, pinababayaan ko lang. So make sure lang na yung mga takip like ito talaga nakaayos yung pagkakakabit para sure na hindi papasokin ng tubig. Pero syempre yung gaya nga ng sinabi rito, water resistant siya. Pero kung gusto mo peace of mind, syempre nasa sa'yo na yan kung gusto mong plastikan para sure. Syempre sayang naman kung masisira lang ng tubig. Pero so far since last year, pag umuulan pinababayaan ko lang yan. Hanggang ngayon buhay pa naman siya. Yan. Okay, so ayan, share ko na lang din yung pinagbilan ko. Shopee ko lang in order yan, para kung interested kayo. Hindi to sponsored nga pala guys. So yun lang yung sa review ko. So again, ang mga na-encounter ko lang naman ng issue rito dati, kapag kagaya nung nagsi-cellphone ka or meron kang gusto mo na sa messenger mag-record ka ng para mga voice message, nung pinakinggan ko hindi ganun kaganda yung sound. So hindi ko alam kung may mali lang sa settings, pero ayun. Tapos okay naman yung tawag, so far malinaw naman. Pag tumatawag ako sa misis ko naririnig niya naman, so okay naman yung part na yun. So either tumawag ako sa cellphone, sa phone number, or sa messenger call, goods naman parehas. Ayan. Tapos ano pa ba, malinaw naman yung yung mic. Yung isang mic, yung isang mic, yung goose neck yata tawag doon. Hindi ko pa siya natatry kasi yung half face ko na helmet, hindi ko na siya nilagyan ng ng intercom. Ayan, pero so far ganyan yung ganyan lang yung kinabit ko. Bali yung pinaka mic nakatago na dito. So yun, okay naman siya for music. Okay din siya sa mga tawag. Yung pinaka intercom feature, siguro matetest ko yan pag bumili pa ako ng isa nito para sa OBR ko, para kay misis. Tapos ayun, so far gamit ko lang naman to pag papasok sa office, or minsan pag may lakad, pag ako lang mag-isa. Ayan, i-on ko yan para at least may music ako at the same time yung navigation like yung Waze. Ayan, para maririnig ko siya. Ayun, kasi pag kasama ko naman yung OBR ko, nagkikwentuhan lang din kami, so hindi ako nakikinig ng music. Pero siguro ayun, maganda siguro siya kung dalawa ang binili ko. Ayan, siguro next time kapag may budget na, bibili pa ako ng isa. Pero so far satisfied naman ako kay Freedcon. Yung price niya hindi naman sobrang mahal compared dun sa iba, tapos nagagawa niya naman yung task na kailangan ko. So ayun lang guys, kung interested kayo, marami naman nag-offer nito sa Shopee, tapos pwede rin kayong mag-direct kay Freedcon. Sabayan nyo lang siguro yung mga promo, yung mga discounts, para at least makamura kayo. So ayun lang guys.